Nagsimula ang kwento kay Ben, isang first officer na nasa gitna ng isang mabigat na yugto ng kanyang buhay, habang kausap niya sa telepono ang kanyang asawa na paulit-ulit siyang pinapauwi. Pareho silang unti-unting nadudurog dahil sa matinding karamdaman ng kanilang anak. Sinabi ng kanyang asawa na tigilan na niya ang pagtakbo sa mga problema at harapin na ang realidad, samantala sa paliparan naman ay naroon si Dan. Isang pasaherong may dalang power bank, napansin niyang may diferensya ang charging cable nito dahil naglalabas na ito ng usok. Pero sa halip na itapon ay inilagay pa rin niya ito sa kanyang pulang bag. Kahit bawal ilagay ang ganoong uri ng gamit sa check baggage, ay hindi niya ito pinansin. Habang naghahanda ang mga pasahero para sa kanilang biyahe, nakilala ni Ben si Cora, isang batang babae na matinding takot sa paglipad. Agad nitong tinanong kung siya ba ang kapitan ng eroplano. Natatawang sumagot si Ben na isa lamang siyang first officer. Mabilis namang banat ni Cora na sa tanda niya ay hindi pa rin siya naging kapitan. Ngumiti si Ben at sinabing hindi laging diretsyo ang daan na ibinibigay ng buhay. Si Cora ay bumibiyahe kasama ang kanyang ama, stepmother, at stepbrother na si Fine. Dahil nag-aalala ang kanyang tunay na ina sa kanyang kaligtasan, ay nagtago ito ng GPS tracker sa kanyang damit na maaari niyang subaybayan gamit ang kanyang telepono. Hindi nagtagal ay naikarga sa cargo hold ang pulang bag ni Dan nang hindi nasusuri ng maayos. Ang eroplanong ito ay bumiyahe mula Los Angeles patungong Shanghai, kabilang sa mga sakay ang ilang professional players. Sa loob ng eroplano ay nagkaroon ng tensyon ng pagtawanan ng isang Amerikanong manlalaro ang mga Chinese players. Sinuportahan pa siya ng kanilang team captain, ngunit agad namang namagitan ang coach at humingi ng paumanhin, kaya humupa rin ang gulo. Ang kapitan ng flight ay si Richard, at nang makalipad na ang eroplano ay nalaman natin ang nakaraan ni Ben bilang dating miyembro ng Air Force. Minsan niyang sinuntok ang kanyang superior officer dahil sa hindi pagsunod nito sa tamang mga regulasyon. Dahil sa insidenteng iyon ay nawala sa kanya ang kanyang trabaho, pensyon, at iba pang benepisyo. Kaya ngayon ay nagtatrabaho na lamang siya sa isang maliit na airline bilang first officer. Samantala, tinanong ni Lily, isa sa mga sports player, ang kanilang captain na si Sam kung bakit tila iniiwasan itong basahin ang liham na ibinigay niya. Sinabi ni Sam na hindi siya natatakot. Nais lamang niya itong basahin kapag nakabalik na sila sa China. Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo kung saan lihim niyang itinago ang mga sulat ni Lily sa likod ng kanyang phone case. Sa kabilang bahagi ng eroplano ay sinusubukan ng ama ni Cora na kausapin siya ng maayos. Hinihikayat niya itong maging mabait man lang kay Fine. Ngunit hindi nakikinig si Cora dahil hindi niya gusto ang kanyang stepmother. Maya-maya ay nagtungo sa banyo ang kanyang ama at sinundan din ito ng kanyang asawa. Kasabay nito ay nagsimulang magliyab ang sirang charging cable sa cargo hold at mabilis na kumalat ang apoy. Nang mapansin ni Fine na nawawala ang kanilang mga magulang ay tinanong niya si Cora kung nasaan ang mga ito. Pabiro naman siyang sinagot ni Cora na may swimming pool malapit sa banyo at doon sila nagpunta. Naniwala si Fine at nagtungo roon, ngunit naligaw siya sa ibang bahagi ng eroplano kung saan may isang lalaking naglalaro ng video game. Naupo siya sa tabi nito at nakisali sa paglalaro. Biglang tumunog ang babala sa cockpit. Natukoy ng sistema ang usok at apoy sa cargo compartment. Agad na pinaandar ni Ben ang fire suppression system, ngunit hindi ito gumana ng maayos. Dahil sa lumalalang sitwasyon ay humingi sila ng impormasyon tungkol sa pinakamalapit na paliparan at nalaman nilang ang Guam International Airport, ang pinakamalapit na opsyon na nasa humigit kumulang 400 nautical miles ang layo. Habang papunta si Cora sa banyo upang tawagan ang kanyang ama, ay dalawang crew members naman ang nagmadaling pumasok sa cargo area dala ang mga fire extinguisher upang sugpuin ang apoy, ngunit mas mabilis itong lumaki. Kalaunan ay kumawala ang nagliliyab na container mula sa pagkakakabit nito at bumangga sa ilang cylinders. Nagdulot ito ng isang napakalakas na pagsabog. Sa isang iglap ay nabutas ang katawan ng eroplano, nagsiliparan ang mga bagahe at gamit sa loob habang maraming pasahero ang nasugatan. Sa gitna ng kaguluhan ay sinikap ni Lily na protektahan si Cora. Bumagsak mula sa kisame ang mga oxygen mask at agad itong sinuot ng mga pasahero. Ngunit ang ama at stepmother ni Cora ay walang malay pa rin sa loob ng banyo. Habang patuloy na lumilipad ang mga gamit ay marami pang tao ang nasaktan. Sa kabila ng sitwasyon ay naibaba ni Captain Richard ang eroplano sa mas ligtas na altitude at inanunsyo niyang maaari nang alisin ng mga pasahero ang kanilang oxygen masks. Kasabay nito ay tumayo si Dan mula sa kanyang upuan at nagtungo rin sa banyo. Samantala ay nais ni Sam na makabalik agad kay Lily, ngunit pinaupo siya ng isang flight attendant dahil delikado ang paggalaw sa loob ng eroplano. Sa loob naman ng banyo ay palihim na nanigarilyo si Dan. Habang lumalala ang apoy sa cargo hold ay muling naganap ang isa pang sakuna. Bumangga ang nagliliyab na container sa isa sa mga makina ng eroplano. Sumabog ito ng malakas at nagdulot ng panibagong malaking butas sa gilid ng eroplano. May ilang pasaherong halos matangay palabas ng napakalakas na hangin. Mas naging kritikal ang sitwasyon nang magsimulang mawalan ng kontrol ang mga flight controls habang nasa gitna sila ng karagatan. Hindi pa rito nagtapos ang problema dahil ilang sandali lang ay nagliyab din ang ikalawang makina.
tuluyan nilang nawala ang pangunahing supply ng kuryente at maging ang komunikasyon sa radyo. Sa harap ng napakadelikadong kalagayan ay agad na inilabas ni Ben ang ram air turbine. Sa kabutihang palad ay muling nagkaroon ng kapangyarihan ang mahahalagang instrumento ng eroplano at nagkaroon sila ng kaunting pag-asa. Sa loob ng kabin ay pilit namang tumatakbo si Cora upang hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit pinigilan siya ng isang flight attendant. Samantala ay napagtanto ni Captain Richard na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang mag-emergency landing sa dagat. Agad niyang inutusan si Ben na simulang ilabas ang sobrang fuel ng eroplano. Pagkatapos ay inanunsyo niya sa lahat ng pasahero na maghanda para sa impact. Dahil sa takot ay yumuko ang lahat sa kanilang mga upuan habang mabilis na bumababa ang eroplano. Sa cockpit naman ay patuloy na nagtatalo sina Richard at Ben tungkol sa pinakamainam na paraan upang maisagawa ang landing. Iminungkahi ni Ben na iliko ang eroplano patungo sa direksyon ng mga alon sa dagat. Iminungkahi ni Ben na ilapag ang eroplano ng kasabay ng direksyon ng mga alon upang mabawasan ang lakas ng impact. Magkasama nilang sinubukang pabagalin ang bilis ng sasakyang panghimpapawid habang papalapit ito sa karagatan. Sinabi ni Richard kay Ben na ibaba ng todo ang kanyang upuan at higpitan ang safety harness. Sa loob ng eroplano ay puro sigawan at takot ang maririnig. Ilang segundo lang ang lumipas ay malakas na bumangga ang eroplano sa ibabaw ng dagat. Dumulas ito sa tubig bago, sumalpok sa mga batong nakatago sa ilalim, napakalakas ng tama kaya naputol ang isang pakpak at tuluyang tumaob ang eroplano, pagkatapos ay nahati ito sa dalawang malaking bahagi. Mabilis na pumasok ang tubig sa loob at maraming pasahero ang nasawi dahil sa matinding banggaan. Makalipas ang ilang sandali ay makikitang nagkalat sa dagat ang mga piraso ng eroplano at mga katawan ng mga biktima. Ang mga nakaligtas naman ay desperadong sumisigaw para sa tulong. Sa cockpit ay walang malay si Richard habang patuloy na lumalakas ang pressure ng tubig laban sa salamin, samantala ay mahigpit pa ring hawak ng flight attendant na si Penny si Cora. Nang sumilip si Cora sa labas ay napansin niyang magkakalayo na ang tatlong pangunahing bahagi ng bumagsak na eroplano. Inutusan siya ni Penny na manatili sa kanyang pwesto bago ito nagtungo sa cockpit kung saan pilit ni Ben na mailabas si Richard mula sa kanyang upuan. Maya-maya ay nagkamalay si Richard at sinabi kay Ben na gamitin ang crash axe upang putulin ang upuan at makalaya siya. Sa gitnang bahagi naman ng eroplano ay napansin ni Sam na wala si Lily sa kanyang kinaupuan. Karamihan sa mga nakaligtas roon ay sugatan kaya paulit-ulit niya itong tinatawag habang naghahanap. Sa pinakahuling bahagi ng eroplano na nakataob sa ibabaw ng tubig ay naroon si Fane kasama ang isang lalaki at ang flight attendant na si Joy. Habang nangyayari iyon ay nakalutang si Lily sa dagat at nagawang marating ang isang sirang bahagi ng eroplano kahit patuloy na dumudugo ang kanyang paa. Sa cockpit ay ginawa ni Ben at Penny ang lahat upang iligtas si Richard, ngunit hindi nila ito maalis sa pagkakakapit. Anumang oras ay maaari nang mabasag ang salamin ng cockpit dahil sa tindi ng pressure ng tubig. Naunawaan ni Ben na kung puputulin niya ang paa ni Richard upang makawala ito ay mamamatay naman ito sa matinding pagdurugo. Kaya sinabi ni Richard na isara na lamang ang pinto at umalis upang sa cockpit lang pumasok ang tubig at hindi madamay ang ibang bahagi ng eroplano. Bago sila maghiwalay ay sinabi niya kay Ben na siya na ngayon ang bahala sa eroplano. Pinayuhan din niya itong umuwi at samahan ang kanyang anak. Habang papalabas si Ben ay pinaalala pa ni Richard na tiyaking gumagana ang ELT Emergency Locator Transmitter. Pagdating ni Ben sa labas ay nabigla siya sa kanyang nakita. Halos lahat ng tao sa hulihang bahagi ng eroplano ay wala ng buhay at ang buong seksyon ay nakataob habang unti-unting lumulubog. Sa parehong oras ay nagising ang ina ni Fine sa loob ng banyo at ginising din niya ang ama ni Cora. Ngunit nang buksan nila ang pinto ay biglang rumagasa ang tubig papasok sa loob. Samantala sa cockpit ay tahimik na nakatingin si Richard sa larawan ng kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay tuluyang nabasag ang salamin at nilamon siya ng rumaragasang tubig ng dagat. Sa kabilang bahagi naman ay nagkamalay pa ang isang matandang babaeng nagngangalang Becky. Napagtanto ng lahat ng nakaligtas na patuloy na tumataas ang tubig kaya kailangan nilang umakyat sa mas mataas na bahagi upang manatiling ligtas. Bawat eroplano ay may dalang ELT na otomatikong nagpapadala ng lokasyon nito kapag may aksidente. Sa pagkakataong ito ay nasa gitnang bahagi ng eroplano ang naturang device at kailangang malaman kung gumagana ba ito. Upang masuri iyon ay kailangan may lumanggoy patungo roon. Nagpasya si Ben na siya mismo ang pupunta. Iniwan niya ang life raft kina Penny at Cora, ngunit sinabi ni Penny na dati palang professional swimmer si Cora. Nagpumilit din si Cora na sumama dahil nais niyang hanapin ang kanyang mga magulang at kapatid, ngunit pinayuhan siya ni Penny na manatili muna at bantayan ang kanyang mga sapatos. Pagkatapos ay siya mismo ang sumisid sa tubig. Pagkaalis ni Penny ay may napansin si Cora na mga pating sa dagat. Agad siyang sumigaw upang balaan ito, ngunit hindi siya narinig ni Penny. Kaya mabilis na inilunsad ni Ben ang life raft at sabay silang nagtungo sa direksyon nito. Samantala sa hulihang bahagi ng eroplano ay buhay pa ang ilang tao
dahil sa isang maliit na air pocket na nagsisilbing kanilang pinagkukunan ng hangin. Alam nilang kapag binuksan nila ang pinto upang makalabas ay tuluyang lulubog ang buong seksyon at mamamatay silang lahat. Habang papalapit si Penny sa kanilang destinasyon ay mas lalo ring lumalapit ang isang pating. Naririnig niya ang sigaw ni Cora, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Ilang segundo lang ang lumipas ay bigla siyang inatake ng pating. Sinubukan ni Ben na hilahin siya pataas ngunit huli na ang lahat at hindi niya ito nailigtas. Matapos iyon ay inatake rin ng pating ang kanilang life raft. Gamit ang isang sagwan ay pilit itong itinaboy ni Ben hanggang sa tuluyan itong umatras. Sa gitnang bahagi naman ng eroplano ay nagsama-sama ang lahat sa isang sulok para manatiling ligtas. Ngunit dahil sa bigat ng mga tao sa isang bahagi ay bahagyang gumalaw ang buong seksyon. Isang babae ang nadulas at nahulog sa tubig ngunit nakabalik din siya sa ibabaw matapos ang matinding pagsisikap. Samantala sa nakataob na hulihang bahagi ay ginagamot ni Joey ang sugatang kamay ni Matt habang ang iba ay nagtutulungan upang pakalmahin ang natatakot na si Fine. Sa kabilang panig ay kinausap ni Sam ang mga nakaligtas at sinabi niyang may ilang tao na kailangang bumalik sa bahaging malapit sa tubig. Nakasabit kasi ang kanilang seksyon sa ibabaw ng isang coral reef at anumang oras ay maaari itong gumalaw kung hindi mababawasan ang bigat nito. Ngunit tumanggi ang manlalarong si Hutch at muling nakipagtalo kay Sam. Kahit ang sarili niyang coach ay naniniwalang tama ang mungkahi ni Sam, kalaunan ay pumayag si Jess na lumipat sa mas delikadong bahagi ngunit matigas pa rin si Hutch at ayaw sumunod. Samantala si Lily na nasa isang hiwalay na piraso ng eroplano ay unti-unting inaanod palayo ng alon. Kahit sugatan ang kanyang paa ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumangoy pabalik. Matapos ang mahirap na paglalakbay sa dagat ay nakarating din siya sa gitnang bahagi ng eroplano. Nang makita siya ni Sam ay nakahina ito ng maluwag at sa wakas ay nagkita muli ang dalawa. Ngunit biglang sumulpot ang isang pating at sinalakay ang coach. Agad na sumugod si Jess upang iligtas ito ngunit siya man ay naging biktima rin ng mabangis na mandaragit. Nang makita iyon ni Hutch ay tuluyan siyang nagalit at ibinuhos ang lahat ng sisi kay Sam. Sinugod niya ito at paulit-ulit na sinuntok. Mabuti na lamang at dumating si Ben sa tamang oras at hinila siya palayo bago pa lumala ang gulo. Samantala sa nakataob na hulihang bahagi ng eroplano ay sinabi ni Joey na kaya niyang sumisid upang maghanap ng daan palabas. Ngunit pinigilan siya ni Matt kahit bali ang kanyang kamay, iginiit niyang siya na lamang ang pupunta. Sinubukan pa siyang pigilan ni Becky, ngunit hindi siya nakinig. Gamit lamang ang isang kamay ay lumusong siya sa tubig at naghanap ng lagusan sa ilalim ng eroplano. Matapos ang matinding hirap ay nakarating din siya sa ibabaw ng dagat at agad na sumigaw para humingi ng saklolo. Pag-angat niya ay nakita niya ang ama ni Cora sa di kalayuan. Ngunit bago pa sila makalapit sa isa't isa ay isang pating ang biglang umatake at nilamon ito sa kanyang harapan. Natulala si Matt sa takot at napasigaw sa sobrang pagkabigla. Sa gitnang bahagi naman ng eroplano ay ipinaliwanag ni Ben sa mga nakaligtas kung gaano sila kaswerte. Mula sa 200 at 73 kataong sakay ay tinatayang 30 na lamang ang buhay. May ilan pang life raft na natira kaya nagsimula siyang hanapin ang ELT habang si Cora naman ay hindi pa rin tumitigil sa paghahanap sa kanyang ama. Kalaunan ay natagpuan ni Ben ang ELT at matagumpay itong pinaandar. Ibinigay niya ito kay Dan upang hawakan ngunit kasabay nito ay may isang pating na muling lumapit kay Cora. Mabilis na tumakbo si Ben at nailigtas siya sa oras ng panganib. Hindi pa man sila nakakabawi ay isa sa kanilang mga life raft ang inanod palayo at nagsimulang muling pasukin ng tubig ang gitnang bahagi ng eroplano. Sa gitna ng kaguluhan ay nahulog mula sa kamay ni Dan ang ELT at tuluyang lumubog sa dagat. Samantala si Sam ay lumulutang ng hiwalay gamit ang isang maleta bilang suporta habang kasama niya ang walang malay na si Hutch. Nang hingi ni Ben ang ELT ay saka lamang inamin ni Dan na nahulog na ito sa tubig. Sa halip na humingi ng paumanhin ay siya pa ang nagalit at sinabing kung ganoon ito kahalaga ay dapat si Ben mismo ang humawak nito. Maya-maya ay napansin ni Cora sina Sam at Hutch sa malayo. Naunawaan ni Ben na kailangan din nilang iligtas ang dalawa. Ngunit napansin nilang napapalibutan na sila ng mga pating. Tumanggi si Dan na sumama dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa galit ay sinuntok pa niya si Ben at sinisi ito sa lahat ng nangyari. Ngunit gumanti rin si Ben at malinaw na sinabi na pupunta sila roon at sasama si Dan kahit gusto nito o hindi. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating ni na Ben at Dan sina Sam at Hutch. Halos abutin na sila ng mga pating ngunit nagawa silang maisakay ni Ben sa tamang oras. Samantala sa nakataob na hulihang bahagi ng eroplano ay wala ng oras para maghintay pa. Tumanggi si Becky na umalis at sinabi kay Joey na iligtas na lamang si Fine. Nangako si Joey na babalikan siya kaya isinama niya ang bata at nagsimulang maghanap ng daan palabas. Habang papunta sila sa ibabaw ay nakita nila ang walang buhay na katawan ni Matt. Sa kabila nito ay nagpatuloy sila at sa wakas ay nakarating sa ibabaw ng dagat. Malapit sa kanila ay may isang nakasarang life raft na inaanod ng alon. Samantala si Lily ay nakakita ng isang eroplano sa himpapawid. Agad na kumaway ang lahat at sumigaw para mapansin, ngunit hindi sila nakita ng piloto at tuluyang lumipad palayo.
Habang nangyayari iyon ay nabuksan ni Joey ang life raft at ihahanda na sana niyang pasakayin si Find nang biglang umatake ang isang pating. Sa kabutihang palad ay nag-away ang mga pating sa isa't isa kaya nagkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Mabilis na isinakay ni Joey si Finn at saka siya sumampa rin sa raft. Malakas ang pagdurugo ng kanyang binti at makalipas lamang ang ilang segundo ay nawalan siya ng malay. Ngayon ay nag-iisang naiwan si Fine sa raft, umiiyak at sumisigaw siya para humingi ng tulong nang mapansin niyang tila may bumabangga sa ilalim nito. Sumilip siya at nakita ang isang pating na paulit-ulit na sumasalpok sa raft. Dahil sa takot ay nawalan siya ng balanse at napakapit na lamang sa gilid. Sa kabilang banda ay halos umabot na sa liig ni Becky ang tubig sa loob ng nakataob na bahagi ng eroplano. Habang naghihintay sa kanyang kapalaran ay naalala niya ang kanyang apo. Taimtim siyang nanalangin na sana ay maging masaya at puno ng biyaya ang buhay nito kahit wala na siya. Sa parehong oras ay may lumitaw na rescue helicopter sa himpapawid na naghahanap sa mga nakaligtas. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa isang Chinese fishing vessel at ipinaalam na may bumagsak na eroplano sa malapit kaya kailangan nilang magmadaling tumulong. Habang nakasakay sa raft ay napansin ni Hutch na palaging nakatingin si Sam kay Lily. Pabirong sinabi niya na panahon na para sabihin ito ang tunay niyang nararamdaman. Ngunit sumagot si Sam na hindi maaari dahil bawal sa kanilang team ang magkaroon ng relasyon ang mga manlalaro. Natawa si Hutch at sinabing wala namang seryosong sumusunod sa mga ganoong klaseng patakaran. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan nang naisip ni Cora na malamang ay wala na ang kanyang pamilya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na alagaan si Fine, ngunit hindi niya yon nagawa. 7 taong gulang pa lamang ang bata at pakiramdam niya ay nabigo siya bilang kapatid. Nilapitan siya ni Ben at pinatahan. Sinabi niyang 7 taong gulang din ang kanyang anak at ipinakita pa niya ang isang lumang litrato nito upang pasayahin siya kahit kaunti. Makalipas ang ilang sandali ay nakita nilang papalapit ang isang rescue helicopter. Muling nabuhay ang pag-asa sa mga mukha ng lahat. Agad na ibinaba mula rito ang isang rescue swimmer upang tulungan sila. Ngunit biglang nagsisigaw si Ben at pinipigilan silang bumaba. Hindi nila naintindihan ang kanyang babala, kaya ipinagpatuloy pa rin nila ang operasyon. Paglapag pa lamang ng rescue swimmer sa tubig ay agad itong inatake ng isang pating. Mabilis siyang sinubukang hilahin pabalik ngunit tumalon ang pating at kinagat siya sa mismong harapan ng lahat. Dahil nakakabit pa rin siya sa lubid ay naapektuhan ang balance ng helicopter. Ilang segundo lamang ang lumipas ay nawalan ito ng kontrol, umiikot-ikot sa himpapawid bago tuluyang bumagsak sa dagat. Dahil sa lakas ng impact ay tumaob din ang kanilang life raft. Nagkagulo ang lahat habang pilit na umaahon muli sa ibabaw ng tubig, ngunit habang hinihila pataas ang ilan sa mga nakaligtas ay biglang itinulak ni Dan ang isang flight attendant. Direkta itong nahulog sa dagat at ilang sandali lamang ay pinalibutan na siya ng mga pating. Kasabay nito ay dumating na rin sa lugar ang isang Chinese fishing ship, ngunit hindi ito makalapit ng husto dahil may coral reef sa pagitan nila at mababaw lamang ang tubig. Kaya ang mga nakaligtas ay kailangan mismong makarating sa barko upang maligtas. Ngunit may isa pang problema, wala silang sagwan para maitulak ang life raft. Habang iniisip ni Ben ang susunod na hakbang ay bigla niyang napansin na wala si Cora sa raft. Nang tumingin siya sa malayo ay nakita niyang mag-isa itong nakatayo sa isang piraso ng wasak na eroplano. Walang pag-aalinlangan siyang lumangoy papunta rito kahit may pating na sumusunod sa kanyang likuran.